Isa sa mga ahensyang higit na nagiging abala sa panahon ng kalamidad ay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Narito ang datos na nakalap ng NDRRMC kaugnay ng Bagyong Pablo at ang mga kaganapan sa nakalipas na oras. Hatid yan ni Persilin Pialagon live mula sa NDRRMC. Persilin? Yes, habang papalapit si Bagyong Pablo sa maagang abiso para sa ating mga kababayan ayon sa NDRRMC, inaasahang maglalandfall o tatama sa kalupaan si Pablo bukas ng umaga sa bahagi ng Eastern Seaboard ng Mindanao. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 300 at 70 kilometro timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Maaalala na makailang ulit na kinukumpara ang lakas ni Bagyong Pablo kay Bagyong Sendong na humagupit sa Mindanao noong nakaraang taon. Ngayon, ipinaliwanag ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos na hindi pananakot ang kanilang ginagawang pagpapaalala. Giit niya, humina man o lumakas pa si Pablo ay handa ang ahensya at ibang lokal na pamahalaan sa anumang posibilidad. Ito ang bahagi ng aming panayam kay Yusek Ramos. The only thing that we can assure our people is that our local government responders and the national, this includes the Army, the Navy, and the Air Force, Coast Guard, the Philippine National Police, and the Bureau of Fire Protection. Tatlong araw na ito na nakaumang sila. I'm sure they can be help to our local responders. Kasi yung sinasabi po ng Pag-asa kanina, Yusek, kasi may mga naglalutay po na. Ralph, samantala walang namang pagbabago sa itinaas na storm signal mula kanina. Kung hindi magbabago ang tinatahak ni Bagyong Pablo, inaasahan na sa Huwebes ay nasa West Philippine Sea na ito papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Bago gumabi, kanina nagkaroon na ng preemptive evacuation, particular na sa mga residenteng malapit sa ilog at landslide-prone areas lalo na sa Compostela Valley. Yan muna ang latest mula dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa Telebisyon ng Bayan. Persilin Pialago. Maraming salamat, Persilin Pialago.